Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kinabukasan, bumisita si Lucero sa ospital. Napansin agad ni Luther na magandang ngiti ng binata kaya naman nakaramdam to ng kasiyahan. Sigurado siyang may dalang magandang balita ang binata. I saw her, Lolo. Tama nga kayo ni Mr. Manguera. Kamukhang kamukha niya si Tita Harley. Nabanggit na kay Lucero ni Lolo Luther at ni Mr. Manguera ang tungkol kay Harleen. Noong una naisip niya na baka may similarities lamang dalawang babae at dala lamang ng pangungulila ng matanda ang nakita. Pero nung makaharap niya ang dalaga, nagulat siya dahil kamukhang kamukha nga to ng ina. Tamang ang sinabi ng daddy mo, iho. Kakaiba ang ngiti mo na makita ang aking apo. Mahina siyang natawa. Naichismis pala agad siya ng daddy niya. Kailan mo balak dalhin sa akin ang apo ko, Lucero? Gusto kong isama mo si Ricky at iba ko pang tauhan para sunduin siya. Tuloy ni Luther sa kanyang secretary na pinagkakatiwalaan. Bumuntong hininga si Lucero. I'd like to do that also, Lolo Luther, pero hindi natin dapat biglain si Harleen. At bakit hindi, Lucero? Tumaas ang boses ni Luther. She is my granddaughter and the only successor of the San Remo clan. Ditong lugar sa aking tabi, sa aming pamilya. Inaasahan na ni Lucero na ganito ang magiging reaksyon nito. Matagal tong nangulila sa anak at apo kaya ngayon na natagpuan ng apo nito, hindi nito gustong mag-aksepa ng oras para makasama to. Think about it, Lolo. Sa palagay mo ba basta siya maniniwala sa sasabihin natin gayong sa pagkakaalam niya, wala siyang pamilya bukod sa mga luksin? Bumagsek ang mukha ng matanda nang marinig ang pamilyang binanggit niya. Nang araw na makita ni Luther si Harley, nalaman agad niya na ito ang nawawalang anak ni Harley. Xerox copy ito ng kanyang anak. Tama nga siya. Hindi pa patay ang apo niya. Dahil narinig nila ni Ricky ang pangalan nitong Harleen, naging madali na lamang sa kanilang ipahanap to dahil may lead sila saan magsisimula. Nalaman nila na si Lito ang nakabuntis sa kanyang anak na si Harley at ito rin ang nagtago sa kanyang apo sa matagal na panahon. Ang di matanggap ni Luther na pag-alaman niya, tinago ni Lito ang kanyang apo at hinayaan na lumaking mangmang. Binalak din itong ipakasal ang kanyang apo nang labag sa loob nito. Katulad nga ng sabi ko, hindi natin dapat biglain si Harleen, Lolo. Iparamdam muna natin sa kanyang mapagkakatiwalaan tayo, hindi tulad ng kinilala niyang pamilya. Tumango-tango si Luther sa sinabi ni Lucero. Nasasabikmon siya sa kanyang apo, tama ito. Kailangan nilang iparamdam sa kanyang apo na iba sila sa kinilala nitong pamilya. Di nila pwedeng ipilit sa apo niya na tanggapin agad sila. Sige, Lucero, gawin mo ang naiisip mong paraan upang matanggap niya ang tunay niyang pamilya. Aniya sa binata. May isa pa akong pinagtataka, Lolo. Kumunot ang noo ni Luther sa sinabi ni Lucero. Bakit tinutulungan ni Fernan Crawford si Harleen, gayong nobe niyang kapatid nitong si Ines? We knew Fernan very well, Lolo. Hindi makataong lalaking yon. He's ruthless when it comes to the people around him as well as on his businesses. Di maganda ang kutob ko sa lalaking yon. Lucero's instincts had never been wrong. When he said something, it was always right. Ayaw niyang isiping tama siya, pero kung tama man, mas makabubuti to sa kanila. I don't care about his intention, Lucero. Ang madalas si Harleen at mabalik sa pamilyang to ang dapat nating isipin. Mumaling si Luther kay Ricky. Ricky, gusto kong tulungan mo si Lucero maibalik si Harleen. Gawin mo to habang malakas pa ako. Masusunod, Chairman. Pagkatapos ng pag-uusap, nagbilin si Ricky sa private nurse ni Chairman na bantayan ito. Pagkatapos formal na magpaalam sa matanda, lumabas na si Lucero at Ricky sa silid ng matanda. Huminto si Agnes na makita ang dalawa. Yumuko si Ricky sa babae para magbigay galang maliban kay Lucero o nagpakita ng paggalang. Kay Lucero lamang napako ang mata ni Agnes. Iho, hindi mo nabanggit na bibisita ka kay Papa. Di sana sinabihan ko si Lucy na pumunta para makita mo siya. Bumakas ang pagkadisgusto sa mukha ni Lucero sa sinabi ng ginang. Kailan ko pa ginusto na makita ang anak mo? Pinigilan ni Lucero na isatinig ang nasa isip. Anak pa rin to ni Lolo Luther kaya naman kailangan pa rin niya tong igalang. Pero ang lahat may hangganan din. Mabait at maganda ang anak ko, Lucero. Magkababata kayo't malapit ang ating pamilya. Bakit di mo tanggapin ang kasal na inaalok para sa inyo ng aking anak? Hindi ba't ito naman ang gusto ni Papa at ni Samuel? Ang mag-merge ng tuluyan ng ating mga kumpanya.
Di na nabigla si Ricky sa tahasang alok nito kay Lucero. Noon pa ito bukamibig ni Agnes. Nasa high school pa lang ang anak nitong si Lucy. Nagtagis ang bagang niya. Sa kabila ng ngiti ni Agnes, alam ng binata tamang daddy niya. May nakakatakot itong ugali na hindi na nila gustong malaman pa. I'm sorry, Tita Agnes. Hindi ko gusto si Lucy. Hindi ko kaya magpakasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Mahinang tumawa si Agnes sa para bang may nakakatawa sa sinabi ng binata. Katulad ka ng iyong ama, Lucero. Ganyan-ganyan din ang sinabi niya nung pinagkasundo siya sa ibang babae noon. Pero saan siya dinala ng kaibangan niya? Nasaktan lang siya dahil ang babaeng pinaglalaban niya ay nabuntis ng iba. Kumuyom ang kamuo ni Ricky sa galit, ngunit nanatiling nakayoko. Kilala niya ang babaeng tinutukoy nito. Ang tigas ng puso nito para lapastanganin ang pangalan ng sariling kapatid. Magpasalamat ka dapat, Lucero. Dahil kahit anak ka lang sa labas si Samuel, tanggap kitang mapangasawa ng aking anak. Nakangiting wika pa ni Agnes bago iwan ng binata. Ngiting gustong burahin ni na Lucero at Ricky sa mukha ng babae. Nang makarating si Agnes, sa silid ng ama nilapag niya ang mga dalang prutas sa bedside table na naroon. Anong ginagawa mo dito, Agnes? Masama bang bisitahin ko ang ama kong nasa ospital? May himig pagtatampo sa tinig na sagot niya. Hindi kita kailangan, Agnes. Makakaalis ka na. Nakadamama ng sakit ng kalooban. Hindi nagpahalata si Agnes. Gusto mo bang ipagbalat kita ng mansanas? Marami akong dalang prutas para sa iyo, Papa. Anong kailangan mo? Putol ni Luther sa anak. Batid niya kaya to naririto dahil may kailangan ito. Ibinaba ni Agnes ang hawak na kutsilyo at nakangiti, nilingon siya. Gusto kong tulungan mo kung maikasal kay Lucy. Kay Lucero. Papa, ito naman ang gusto niyo noon, hindi ba? Kaya bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin inaanunsyo ang engagement nila? Hindi ba't itong usapan niyo noon pa man ng magulang ni Samuel ang ipakasal ng mga anak ninyo? Di sumagot si Luther kaya't bumuntong hininga si Agnes. Nang mawala si Harley, hindi niyo ako hinayaang makasal kay Samuel. Bakit di mo hayaan na makasal ang anak naming dalawa? Humawak si Agnes sa kamay ng kanyang ama. Papa, panahon na para ipagkasundo mo silang dalawa. Mahal ni Lucy si Lucero at pareho nating alam ang bagay na yun. Isang salita mo lang alam nating susunod siya sa'yo. Gusto ko lang linawin sa'yo na si Samuel ang ayaw magpakasal sa'yo noon, Agnes. Kaya wag mong sabihin hindi kita tinulungan tungkol sa bagay na to. Parang sinaksak ang puso ni Agnes nang marinig ang sinabi nito. Tila napapasong bumitaw siya sa kamay nito. Nanumbalik ang alaala ng kahihiyan na naranasan niya nung panahong yon. Nanginginig ang kalamnan, tumayo si Agnes. Mukhang wala akong aasahan sa iyo, Papa. Nilangkapan niya ng lungkot ang mukha. Anak mo rin naman ako. Pero nung malaman mong wala na si Harley, para ko na itsapera sa pamilyang to. Maliit na tulong lang hinihingi ko pero hindi mo pa ito maibigay. Kumuyom ang kamao niya. Huwag niyo sanang kalimutan, apo mo rin si Lucy, na ako nag-iisang anak na damupad sa lahat ng gusto mo at nanatili sa tabi mo nang mawala si Harley. You mean, ang babaeng nakita natin sa restroom at ang pinsan mong hinahanap ng lolo mo ay iisa? No way! Di makapaniwalang bulalas ni Margot sa sinabi ni Lucy sa kanya. Sigurado ka ba na siya yun? Paano kung tulad ng sabi ng mami mo, nag-hallucinate lang ang lolo mo? Tumikwas ang kilay ni Lucy. Are you telling me ganun din ako? Huwag kang tanga, Bes. Hindi pa tayo lasing nung makita natin siya. Nasa katinuan pa ako noon. Dumukot siya sa bag. Pinakita ang lumang litrato ng Tita Harley niya rito. Oh my God, Bes. Kamukhang-kamukha nga niya, see? Matino ako at walang tama na makita natin siya. Ewan kung babat ay maniwala sa akin ni Mommy. Parang siguradong sigurado siya na patay ng anak ni Tita Harley. Hinalo ni Lucy ang juice sa baso niya gamit ang straw. Ines na nagpatuloy sa pagsasalita. Parang wala na akong ginawang tama sa paningin niya. Mukha ba akong sinungaling, Margot? Gusto mo ng real talk? Pakling tanong nito. Hindi ka lang sinungaling. Ubod ka ng sinungaling. Tsaka bakit kasi pumasok ka sa boardroom at nag-iiyak na parang baliw? Kung ako ang mami mo, ipahuhulog kita sa building. Tumawa si Lucy. Imbes mainis sa sinabi nito. Peste ka talagang kaibigan. Kaya sila magkasundo, pareho sila ng ugali. High school pa lang sila, magkaibigan na sila. Nagkasundo silang dalawa dahil pareho silang bully sa mga kabatchmates nila. So,
Ano nang plano mo ngayon? Sa'yo na nanggaling, hindi naniniwala si tita sa'yo. Nang makita nito ang ngisi sa labi niya, ngumisi din ito. I know that smile best. Don't tell me gagawa ka ng paraan para mapatunayan sa mommy mo nagsasabi ka ng totoo. Tumawa si Lucy. Exactly best. Patutunayan ko kay mommy na hindi ako sinungaling. Tsaka para makagawa rin ng hakbang si mommy para mapigilang makabalik ang babaeng yon. What? Di makapaniwala. Tinaas nito ang kamay para awatin siyang magsalita muna. Don't tell me na wala kayong balak tulungan ng lolo mo na ibalik siya. Tinaasa ng kilay ni Lucy si Margot. Hello? Why would we do that? Kung hahayaan naming makabalik siya, magkakaroon kami ng kahati sa mana. We need to be practical, Bess. We should think about ourselves and nothing more. Masaya na kaming wala siya kaya bakit isisiksik pa niyang sarili niya sa pamilya namin? Napailing-iling to sa sinabi niya. Ang sama mo talaga, Lucy. Anong first move na gagawin mo? Sandaling nag-isip si Lucy. First, kailangan kong makuha ang DNA sample niya para ipa-DNA test. Kung mag-match ang DNA sample niya sa naiwan na DNA sample ni Tita Harley noon. Pero bago yon, kailangan ko munang suhulan ng family doctor namin para ibigay sa akin ang naiwang DNA sample ni Tita Harley noon. It's a lot of work to do but once napatunayan kong tama ako, it will all be worth it. Hanga na talaga ako sa galing mo mag-isip, Lucy. Iba ka talaga manang-mana ka sa mommy mo. Lumapad ang ngiti ni Lucy. Well, kanino pa nga ba siya magmamana kung di sa mommy niya? Napailing-iling si Ricky sa kanyang narinig. Hindi sinasadya makita niya ang dalawa at uupo sa bandang likuran niya. Kaya naman narinig niyang pinag-uusapan ng mga to. Hindi siya chismosong tao, ngunit natutuwa siyang malaman at marinig ang plano ng mga to. Tinawagan niya agad si Lucero at sinabi dito lahat ng kanyang narinig. Maganda rin pala paminsan-minsan na makinig sa usapan at maging chismoso dahil marami kang malalaman. Isip-isip ni Ricky. Kung kailangan niya ng DNA sample ni Harleen, tayo mismo magbibigay nito sa kanya. Sigurado ka ba, sir? Yes, Mr. Manguera. Ibibigay natin yon kay Lucy nang hindi sila nagkikita at palalabasing hindi niya pinsan si Harleen para di maging mainit sa mata nilang mag-ina. Si Harleen, habang di pa siya nababalik sa pamilya at napapakilala sa lahat. Saglit na natahimik si Ricky, ngunit agad ding tumango ng maunawaan ang gusto ng binata. Sa parang to mapoprotektahan nila si Harleen laban kina Agnes at sa pinsan itong si Lucy. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Harleen habang hawak ang kwintas galing kay Fernan. Masaya na siyang makasama to, ngunit ang kasiyahang yung nadagdagan na makatanggap siya ng regalo mula dito. Harleen! Tawag ni Ana sa kanya. Wala ka na naman sa sarili. Ginuso nito ang mga halamang dinidiligan niya. Tingnan mo mga halaman, kanina pa nalulunod dahil kanina mo pa sila dinidiligan. Naku po, oo nga pala. Mabilis pinatay niya ang tubig. Lumapit to sa kanya at tumingin sa leeg niya kaya tinakpan niya ang kwintas. Kanino galing yan? Mukhang kwintas na yan ang dahilan kaya ka tulala. Umamin ka, kanino galing yan? Nabili ko lang to sa mall. Nagdududang tumaas ang kilay nito. Halatang hindi nito binili ang sinabi niya. Babae rin ako at malakas ang pakiramdam kung may nagugustuhan ka na. Hindi mo dapat ikahiya yun dahil normal lang na magkagusto tayo sa iba. Tinapik nito ang dibdib. Di naman natuturuan ng puso, kaya wala tayong magagawa para labanan ang nararamdaman nito. Tama si Ana. Hindi talaga nalalabanan ng damdamin. Subukan man niya pero hindi niya kinaya. Nagustuhan niya at minahal si Fernan nang hindi niya pinagpanuhan. Alam mo Ana, ang totoo, may nagugustuhan na talaga ako. Malungkot na yumuko si Harleen. Pero hindi pa ako handang ipakilala or sabihin sa kahit na sino kung sino siya, lalo na kay Aling Marcela. Alam ko kasi tutul siya na makipagrelasyon ako sa iba. Humawak to sa balikat niya. Pagpasensya mo na si Aling Marcela. Nag-aalala lang yun sa'yo, kaya ayaw niya na masaktan ka. Hindi na kasi iba ang turing niya sa'yo at saka ayaw niyang magaya ka sa apo niyang nasira ang buhay. Biruin mo, nagtrabahong matagal para tususan ang pag-aaral ng apo niya para magkaroon ng magandang buhay pero sa bandang huli, nasayang lang lahat ng paghihirap at pagkapagod dahil nabuntis lang na maagang apo niya. Masisira ba ang buhay kapag nabuntis ang babae? Blessing naman ng baby, di ba? Inosente niyang tanong. Blessing naman talaga ang pagkakaroon ng anak, Harleen.
Sa kaso kasi ng apo ni Aling Marcela, di na siya nakapagtapos ng pag-aaral. Nabuntis siya at nakapag-asawa ng barumbado at tamad. Kaya ayun, umaasa sila ngayon sa matanda. Mahabang kwento nito. Nakakaawa nga si Aling Marcela kasi hanggang ngayon, siya yung bumubuhay sa mga apo niya kahit may pamilya na ang mga to. Kaya kung pagsasabihan at pagpapayuhan ka niya ngayon, intindihin mo na lang. Hindi naman para sa kanya yung sinasabi niya kundi para sa'yo. Pinakita ni Ana ang daliri na may silver na singsing. May nobyo din ako, pero nangako kaming hindi magpapakasal hanggat wala pang ipon at hanggat di kami nakakapagtapos. Nag-iipon ako para makapag-aral ako sa susunod ng taon. Gusto kasi namin pareho kaming handa at financially stable kapag bumuo kami ng pamilya. Pero lilinawin ko lang sa'yo ha, hindi rin porket mayaman ang nobyo mo o asawa mo, magiging maganda ang buhay mo at hindi masisira to. Sa relasyon kasi, mag-asawa man o hindi natin alam ang sunod na mangyayari. Sige na, aalis na ako at baka mapagalitan pa ako ni Aling Marcela sa kadaldalan ko Paalam nito bago siya iniwan. Kanina pa nakalis si Ana pero hanggang ngayon iniisip niyang sinabi nito. Tama si Ana. Hindi porket mag-asawa ng dalawang tao, hindi na masisira ang pagkasama nila. Example, ang pagkasama ng ate Sharon niya at ng asawa nito. Humawak siya sa kwintas na nasa leeg at gumiti. Nagpapasalamat siya kay Aling Marcela dahil nag-aalala to sa kanya. Pero may tiwala siya kay Fernan at sa pagmamahal nito sa kanya. Matibay ang relasyon nila dahil binuuto ng pagtitiwala at pagmamahal kaya hindi niya kailangang mabahala na masisira ang relasyon nila balang araw. Kung sakaling duman sila sa pagsubok, alam niya, pareho at sabay nilang lalagpasan ng mga ito. Napatingin siya sa mainit at malaking kamay na humawak sa kamay niya. Nang tumingala siya, napawang ang labi niya. Fernan! Nalaki ang mata niya nang di nito pakawala ng kamay niya at hilahin niya ito. Baka may makakita sa atin? Nagpalingali nga siya habang pilit inaagaw ang kamay niyang hawak nito pero di siya nito binitawan. Ang tigas talaga ng ulo nito. Paano kung may makakita sa kanila? Mukhang di nito nagustuhan ang pilit na paghila niya sa kamay nito dahil nag-isang linya ang kili nito. Sumunod lang naman siya sa gusto nito at nanlaki ang kanyang mata. Nang hawakan nito ang likuran ng ulo niya at saka yumuko para sakupin ang labi niya. Di siya nakagalaw. Naratiling nakatayo ng tuwid sa gulat. Hinalikan siya ni Fernan sa loob mismo ng villa. Fernan smiled when he saw her face. Pulang-pula ang pisngi niya sa magkahalong kaba at kilig. Serves you right, baby. You don't want me to hold your hand, huh? Then taste my lips. Mas masarap, hindi ba? May pilyong iting sabi pa nito at mahinang tumatawa. Nag-e-enjoy sa nakikitang reaksyon niya. Ikaw talaga? Pinagahampas niya to sa braso. Pasabi-sabi to sa kanya na wala sila dapat eye contact or physical contact kapag nandito sila sa loob ng villa. Tapos sahalikan siya nito dito. Akala ko ba bawal baliin ang sinabi mo? Hinuli nito ang kamay niya at gumisi. That rule is only applicable for you, baby. Ano? Ang unfair mo naman, Fernan. Nakakainis ka talaga. Sir? Harleen? Nanlaki ang mata niya. Lagot na. Mabilis niyang hinilang kamay kay Fernan. Pinagahampas ito sa braso. Ang daming lamok. Kinakagat si Kuya Fernan. Ikaw naman kasi Kuya Fernan sinabi ko na sa'yo, huwag ka dito. Napangawi siya habang napapanunok, nakatingin sa taong dumating. Sa dinami-rami ng po pwedeng makakita, bakit si Jomar pa? Saksakan pa naman to ng daldal. Ultimong sekreto ng kanununuan nito na kwento na yata nito. Ika nga ng lahat, walang sekretong maitatago kapag si Jomar nakakaalam. Tumayo ng tingin si Fernan, tumingin kay Jomar. Kanina lang ay nakangiti ito at tumatawa sa harapan niya pero ngayon, singlamig ng yelong nakatingin to sa driver nito. Mabilis talagang magbagong emosyon nito. Kahit sino hindi basta-basta mababasa ang tunay na emosyon na itinatago nito. May nakita ka ba ngayon? Sir! Sa lamig ng boses at ekspresyon ng amo, napanunok at pinagpawisan sa Jomar. Alam mo ang parusa ko kapag nilabag ang utos ko, hindi ba? Mabilis tumango ang lalaki at pinagpapawisan, sunod-sunod na tumango. Opo, sir. Opo. I will let you pass for spreading news about Harleen's family. But if you spread what you have seen today, you will be one of my vacation house guests. Pinanginigan ng naman sa Jomar sa takot nang marinig ang huling sinabi ng binata. Wala ko nakita, sir. Wala talaga.
Nanginginig man, magalang na yumukot at nagpaalam. Aalis na ako, sir? Bakit kaya nanginig sa takot si Jomar nang bagitin ni Fernan ang salitang vacation house? Pinilig niya ang ulo. Baka naman wala talagang ibig sabihin yon. Nag-iisip lang siya ng kung ano-ano. Natigil siya sa pag-iisip nang maramdaman ang mabilis na paghalik ni Fernan sa labi niya. Hindi talaga to nadadala. Paano kung may makakita sa kanila bukod kay Jomar? Mabuti na lang takot to sa binata kahit wala silang magiging problema. Nang akmang hahalik ulit si Fernan, hinarang niya na ang kamay sa labi. Oops, tama na. Ma-overdose ng labi ko sa'yo. Tumawa to sa biro niya. Don't worry, baby. You can use me as your med. Pilyong sagot nito. Humawak siya sa pisngi. Daman niya ang pag-iinit at lalong pagpula nito. Daig pa niya ang napakainit ng maraming sili. Dinukot ni Fernan ang cellphone sa bulsa nang tumunog yon. Dumilim ang mukha na makita ko sinong caller pero saglit lamang. Na makitang nakatingin si Harleen, agad nitong nagpaskil ng ngiti sa labi. May problema siguro sa siya nang hawakan siya nito ng halik bago umalis. Bye, baby. Tumatawang saad nito habang papalayo. Napahawak siya sa labi habang nakatingin sa malapad na likod ni Fernan. Napangiti si Harleen. Ang sweet mo palang magmahal, Fernan? Kinikilig na sambit niya. Napapitlag si Jomar sa takot ng malakas. Ibagsak ni Fernan ang pintuan ng sasakyan. Sa Crawford Properties Inc. tayo. Yes, sir? Magalang na sagot ni Jomar. Panaka-naka tong sumusulap sa amo. Base sa madilim nitong mukha, mainit ang ulo nito na siyang kinanunok niya. Hindi kaya mainit ang ulo ng amo dahil sa nakita niya kanina? Naparunok si Jomar sa naisip. Pinagpawisan na naman sa takot. Ang maisip dadalhin siya ng amo sa vacation house bilang guest or taong pahihirapan ay nagdulot ng kakaibang ninig sa kanyang kalamnan. Kailangan kong parindigan ang pananahimik ko kung ayokong magaya ko sa iba, isip-isip niya. Pagdating sa gusali, mabilis lumabas ng sasakyan si Fernan. Bakas ang galit sa mukha, tinungo ang boardroom kung nasa ng lahat. Tanging tunog lang na sapatos si Fernan ang maririnig sa paligid. Lahat makapigil hininga. Hinintay na magsalita ang CEO ng kumpanya. Bukod sa negosyo ng pamilya na minana ni Fernan, nagtayo rin siya ng sariling negosyo at pinasok ang iba't ibang larangan nito. Kabilang ang pagiging real estate developer. Gamit ang kapangyarihan lahat, kaya niyang bilhin, sa dahas man o hindi. At gamit ang talino, kaya niya itong palaguin at paunlarin. He is also now an owner of one of the largest and luxurious hotels in the whole world. Fernand's face remained cold and emotionless when he threw a folder under the table. This project passed the inspection, right? Bakit pinatigil ang operation at lumabas na hindi ito dumaan sa tamang inspection? Nagkatinginan ang mga to. Sa takot, walang naglakas loob magsalita. Malakas ni Fernan hinampas ang kamao sa mesa. This project cost $1 billion. Kung magpapatuloy ito at hindi malaking mawawala sa kumpanya, what made you think nalulubog ako kasama ninyo? We will fix this right away, Mr. Crawford. Sa wakas, naharap ni Mr. Ibarra ang sariling dila. Kakausapin ulit namin si Senator Aklan para aksyonan ang pagbawi ng permit sa pagpapatay ng gusali. Alam ng matanda, lalong iinit ang ulo nito ngunit kailangan niya itong sabihin sa kanilang CEO. Nakapagtataka dahil tayo lang binawian ng permit at hindi ang Sanremo at Salvacion. Ayon sa kakilala ko, nakita nila si Agnes at Sanremo, kausap si Senador. Sa palagay ko siyang dahilan kahit nangyayari to. Sinabotahin niya tayo at sinuhulan si Senador. Kumulyom ang kamao ni Fernan. Salvacion and Sanremo are one of his enemies when it comes to business. They also managed to expand their businesses just like him at walang nakatibag sa mga to sa mga nakalipas na panahon. But not after he entered in developer business. Mukhang natatakot ang mga to na maunang matapos ang kanilang proyekto at maunang magingay sa buong mundo. He smirked. Then gave Senator Aklan an offer that he couldn't resist. Kung di siya bibigay, it's time to do it on my way. Makahulugang nagkatinginan ang mga nasa boardroom. Dilingid sa kanilang kaalaman ang tungkol sa balibalita na maraming taktika nito pagdating sa negosyo. Kaya walang naglalakas loob kalabanin to dahil bukod sa isa tong Crawford, tuso rin ito at walang awa.